Okay, rolling tayo. Yo, what up guys? It's Jazz Under the Sun, and this is my segment called Hindi talaga in and out ang pangalan yan. Nabigla ako niyang ano na yan. Niyang ng time na yan. Ang ipapangalan ko talaga is this. Jazz Under the Sun segment Under the Desk. Gusto niyo malaman kung sino yung i-interviewin? Panoorin niyo. Resume tayo. Okay na ba to? Ayaw ko nang gagawin to eh. Ilang mo lang kita. Tara na, ang root nyo na. Ay, pwede mo na kunin yung kape ko doon eh. Hindi ko na inumin yun. Ayun. Ilan mo? Tara, refillan. Parang ang gago. Tinanong mo mama kung ano nakita. Tatak mo ng buhok? Yung mic? Gusto ko kita eh. No. Pindutin ko na. Wag, okay na yan. Nakakabit na. Where's my Andyan sa rip. ice mocha? Si Iska, siya yung bagong graduate. Hey! Aha. So, ang videographer ko, si Mama Lainey, siya yung taga-check. Tapos, ayun lang, pakilala ka naman. My name? Wait lang naman ako. Talaga. Gusto ko ipakilala mo ako. Sige. Guys, siya si Iska, siya ang kapatid ni partner. Kapatid siya ni Mama Lainey. Placement to, bayad na naman yun. Namaisya ko na naman. Like nyo siya sa TikTok, Facebook. Tsaka ano ba isa? Lalagay ko na lang dito sa baba yung link nun. Tapos para pwede siya, i-ano. Mami Lainey niyo siya, pero ate Pero ate Lainey niya. Ang gulo, guys. Bali, ito. Si Iska, 6 years and 2 months. 6 years and 2 months na siyang nasa fast food industry. Pwede mo mag-mention ng kung anong... Hindi pwede, no? Hindi pwede eh. Ng company. Hindi yata. Pero yun nga, 6 years and 2 months na siya sa fast food company. Tapos, syempre, may mga tayo ngayon, may mga estudyante na tayo gusto sumubok nun. Kasi mula nag-aaral si Nene ng college. Ay, hindi tama. College ba? High school. Senior high. Mula senior high siya, tingin ka sa camera. Dahil na nagtuturo eh. No? Mula senior high siya, nagkatrabaho na siya sa fast food since then. Tapos hanggang sa makagraduate siya ng college, hindi siya bumitaw doon. Alam natin lahat kung gaano kahirap yun. Kaya yung parte na yun, saludo ko kay Iska doon. Kasi hindi lahat kayang gawin. Ang dyan, matagal na siya sa fast food. So gusto naming mabigyan lang ng knowledge yung iba. Kung ano ba yung mga, siyempre, lahat ng industry, may pros and cons yan eh. Diba? So, si Iska ang sasagot sa atin nun. Magpakilala ka naman, sinabi ko na lang. Ati. Type ako eh. Pakilala mo na lang ako. Ayun, Balasubas, hindi soft girl yan. So, hindi, ito na lang na eh. Para may rubric. Bibigyan ko siya ng ng listahan. Pakilala ka na eh. Wag full name. Name, age, course na lang. Ayoko magpakilala. Name, age. Di pwedeng ganun. Age. Ilang taon na ba ako? 20, na ako? 3. Tagasang ka? Imos! Kasing ganun. Bakti ba yun? Bakte dapat. So yun, diretso tayo sa Ay, hindi. Yung background muna ni Iska ang tanong natin. Ano yung nagtulak sa'yo? Bakit ka sa pumasok sa fast food industry? Bakit hindi ibang industry? Ay, wag ganyang tanong. Maganda nga malaman kung bakit doon ka pumasok eh. Kasi naiyak ako dyan eh. Look! Oo nga! Ay, cut natin yan. O yun, ayun yun ang mga madamdaming tanong kung paano siya nag-start. So, paano ka nagtapos doon? Ay, parang nag-umpisa eh. Tatagal ba ng 10 minutes to? Ayaw mong... Dapat kanina yung mga gano'n.
Hindi, ito. Meron akong 5 okay questions, tapos merong 5 na so-so questions. Sabihin, pwedeng negative sa yun, pwedeng. Pero isa, Pwede good magpasa. questions talaga. Hindi ah! Sa 10 tanong. Tanong eh. First question, positive questions muna tayo. Positive muna tayo. Ano yung pinaka-gusto mo ano yung pinaka-gusto mong ginagawa mo sa fast food industry? Pinaka-gusto ko. Gusto kong sumahod. So guys, tapos na po ang ating... Salamat sa pakikinig. Kasi yun ang tanong tinagalog ko lang naman. What do you love most about working in the fast food industry? Ano yung pinakabagay na gustong-gusto mong ginagawa dyan? Hindi, ano yung bagay na gusto mong nakukuha? Ito na lang, ano yung pinakamasaya na gusto mo na nandun sa fast food industry? Pinakamasayang ginagawa? Hindi, pero dati kasi, kahit mga 12 hours, umaabot kami ng 12 hours to 16 hours duty. Magkakatropa kasi kami duty, kaya hindi ka maboboard. Pero nung nawala kasi yung mga tropa ko na yun, nakakatamad na. Sa bagay, wala ka namang... Puro bata na yung mga nakakasabay mo doon. Yung mga kasabay mo kasi, parang pag mga bago, halos bago lahat, parang ang bigat ng shift kapag lahat tuturuan. Ay, sa bagay. Parang lahat ng kilos magtatanong sa'yo, ate, paano to? Pwede mo naman turuan, kaso pag peak hour kasi ang hirap ng isabay. So kung ba nakaalalay ka sa lahat ng sagot niya, positive yung una kasi nga magkakatropa sila, bila naging negative. Correct. Ganon kabilis mag-shift sa iska. So next question. Magbigay ka naman ng isang memorable na experience mo na talagang, kumbaga, sira yung araw mo nun pero yung nangyari yung moment na yun. Parang kahit pa paano, okay naman pala tong araw na to. Parang gano'n. Memorable siya pero hindi siya masaya. Ano yun? Yung first time ko mag-counter, binato ko ng 500. Tapos umiyak ako sa crew room. Binato ko ng 500? Oo, kasi hindi ko maintindihan yung customer eh. Nagalit yung customer, Kasi hindi guys. ko siya maintindihan. Doon Tapos, tumingin. hindi ko siya maintindihan. Tapos, tawag dito, nung nirepeat ko yung order niya, mali. Hindi ko nga siya maintindihan. Sobrang hina ng boses niya. Pero senior kasi yun. Tapos sabi niya, okay na yan. Tapos binato niya yung 500. Guys, don't get me wrong Pag binato ka ng 500, parang okay lang naman. Kaso binato kay Nene, tagpipisong naka-plastic ka. Dahil hindi ka umiyak doon. Kasi nag-iisip na nanonood na yun. Look, binato ng 500 na papel, umiyak. Hindi, kasi tagpipiso kanyang kakumpol. So, umiyak siya. So, ayun guys. Pero anong resolution nun? Kunyari, di ba binato ka? Ano sinabi? Nakarating pa sa manager? Ano Siyempre, nangyari? nakarating sa manager, pero senior kasi. Hindi naman pwedeng patulan yung mga ganun eh. Sabi nga nila, customer is always right. Ngayon, hindi na sa akin, napatol na ako eh. Pero yun, third question. Ang hirap tagalogin ito. Ayan, sa tingin mo ba, nakatulong ba yung fast food sa pag-grow mo professionally? Nalik mo ba siya sa course mo? Ay, oo nga no, ganito kasi kami doon, parang ganun. May realization ng konti. Medyo, pero kalahati lang. Pero malaking percentage yun kung kalahati, Oo, guys. pero kasi, parang matututo ka humarap sa tao. Parang lalakas yung loob mo. Ayun, oo. Tulad ng mga ganong experiences, binato ka lang mandaan. Binato ko nga 1,000. Charot. Pag binato ka ng 1K, walang talab. Ay, ayos to binato na ako ilang beses niyan. Ano na? Ay, Ayun na yun. that's it? That's it, Ma'am? Alam mo, binayaran niya yung buong pagkatao mo eh. 1,000? Pero yun, yung sinasabi ni Iska, daw, kalahati. Kasi, anong tawag nga sa course mo? HM. Hospitality Management. Guys, hindi hotel management kasi HRM yun Hotel and restaurant yun. HM is hospitality. Basta magkaiba yun, guys. Yun yung course ni Iska. So, talagang connected siya sa pagiging, yung hospitality matic yun, may tao kang kaharap Kaya nga hospitality, andun pagiging hospitable Hindi ka naman pwede maging hospitable sa sarili mo So, kumbaga ba, para sa akin yung HM, kumbaga ba talagang customer service, centered na course yun. Ito pa. Ito maganda to guys, tingnan natin kay Iska natin malalaman Ano yung skill na nag-gain mo dito sa fast food na sa tingin mo dapat mag-gain ng lahat ng tao na kailangan? Yung parang for everyone tong skill na to, dapat lahat meron nito. Na dun mo natutunan sa fast food. Customer service. Sa tingin mo ba't customer service?
Yun dapat matutunan ng lahat. Hindi ko siya ma-explain kasi wala ako na. Maldita kasi ako eh. Ano order mo, pakibilis? Kumbaga ba, magiging generic siya na knowledge na, hindi mo alam yun? Parang ganun. Okay. Yes. Ano sa tingin mo? Pagkakaroon ng mahabang pasensya. Dahil, Kasi nga, kahit hindi naman, customer is always right daw. Pero hindi sa lahat ng panahon kasi. ay, totoo yun. Customer is right. Kaya kahit lalo na kapag sa cellphone mo lang kausap, mahinahon yung boses mo pero, gano'n. Uy, nakita ko yun ha. Timping-timpi ka na lang eh. Gano'n. Pero guys, totoo yun kasi minapanood ako na gano'n sa isang show, Undercover Boss, kung di ako nagkakamali. Na yung mismong CEO nagsabi na customer is always right. Sabi niya na hindi daw totoo yun. Na customer is always right, but you have to adjust. Ibig sabihin nun na parang, oo, tama ka, pero kung kami yung lugi, hindi ka tama dun. Kasi dapat halfway yun eh. Parang ganun siya. Tsaka may mga request sila na hindi talaga pwede, tapos ipipilit pa rin, sinabi na hindi pwede. O yun. Kumbaga ba, bawal dito ang kunyari, example lang to guys ha, may makidilon sa 6. Lalo na yung sa Coke, float or iced coffee, no ice daw. Akala ata nila dadagdagan mo yung... Coke. Oo, yung Coke. Hindi. Tapos kapag, kahit nga less ice, magre-reklamo, bakit parang ang onte? Naka-less ice po kayo, mami, kaya mukha po siyang onte. Kaya nga Coke float, ibig sabihin marami siyang yelo. Kaya nga iced coffee kasi may yelo, ba't papatanggal mo yung yelo? Oo, may ice Bigyan kita hot coffee, ma'am. Gusto mo? Yun talaga. Puno yun kasi hot yun eh. Pero since iced coffee, so there should be space for ice. So pag tinanggal mo yung ice, talaga magkakaroon ng space doon. So yun, tama siya sa part na yun. So guys, bagong learning. Maipili. Ito yung mga negative or difficult questions. Tingin ko mas maaari dito kasi. Siguro yun eh, general knowledge na hindi basta-basta ang fast food. Kasi may friend ako nag-work dyan. Shoutout sa'yo, Allen Ascrate, kung nakikita mo to. Si Allen Ascrate, na kalasi ko nung college, ganun din siya. Malaking tao yun si Allen. Tapos crew siya ng Jollibee ba McDo si Allen. Basta yun, Allen, comment mo kung nandiyan ka, igalaw mo yung baso. Ang sipag din nun, papasok siya ng ganitong oras, tapos panggabi siya doon sa kung anumang fast food din, nakalimutan ko na. Tapos minsan, pag ang shift niya pang umaga, papasok siya hapon. Ano yung pinakamahirap na parte ng pagtatrabaho sa isang fast food? 2 oras na tulog. At Tulog! 22 hours per shift. Time management. Ayun. Yun ang pinaka-challenge, yung time management. Oo. Pero ilang oras ba talaga yung normal na shift? Kunyari, normal lang. 8 hours. 8 hours. Pero nagbe-base kasi sila sa registration form mo eh. Kung anong oras yung start ng klase mo tsaka yung end ng klase mo, doon sila magbe-base. Para magbibigay lang sila ng 1 to 2 hours na pagitan after ng klase mo saka yung Dahil nga pala kasi alam nilang estudyante ka, so doon nakabase. Doon sila magbe-base. So may time na kwento na rin natin, one time na abutan namin siya na nandun kami sa mga nanay, tatay nila. Nila Mama Lainey, placement again, singil. Pagdating namin doon, kakauwi lang na iska, hindi niya kami binatay kasi nakatulog na siya after niya papasok. Sabi ko, ba't di bumati yun? Hindi ako Tapos pagkasilip ko, tulog. So yun guys, ang pinakaunang mahirap is time management. Pag alam nila na, so pwede nyo sabihin kasi na time management ay 8 hours lang, yun yung normal na full-time doon. Si Iska kasi, full-time siya doon, tapos nag-aaral pa siya full-time din. So hindi mo pwedeng sabihin part-time. Kasi 8 hours siya doon na napasok siya. So hindi part-time. Ang part-time kasi sa pagkakaintindi ko, in my own understanding, vision, less than 8 hours a day or less than 40 hours a week. Diba? Pwede ka naman magpa 6 hours, pero kung kailangan mo ng pera, hindi mo pa 8 hours ka na. So yun. Para mas malaki yung sahod. Mas malaki yung sahod. Yung 2 oras yun, malaking malaking diferensya yun. Yung 2 hours every day. Ayan. Eto guys, itong matinding tanong to, tingnan natin kung masagot nila ito. Ano yung common misconception na mali na alam ng tao sa fast food? Eto, bigyan kita ng common knowledge ng mga tao na habang kunyari, sa french fries, di ba sa french fries, may niluto french fries. Ang inisip kasi ng tao is, kunyari, ikaw nandun sa fry station, pwede lang,
Mga ganun daw eh. Pero totoo ba yung ano na yun? Hindi, manager lang. Tsaka crew chief. Pwedeng pwede naman tikman, pero hindi mo lalatain. Ayun, yung mga ganun kasi. Hindi mo po food tripin. Kasi minsan, masyado ng salty, yung itsura. Hindi na napupunasan ng towel yung tray ng fries. So, Talaga may mga residue oo. ng asin doon. Kasi every batch ng fries na nilalapag doon, nilalagyan lagi siya ng salt. So, kung peak hour, parang aalat na siya ng aalat. O kasi nababalot na yung Kaya minsan nalagyan. tinitikman nila. Kasi mapapansin mo naman yung sa itsura eh. Kasi mga kwento, pag daan mo dad, daan ko ulit dad. So naisip ko, saan Mga naman nun? pwede yun, tsaka sa mga city. Pero hindi siya pinu-food trip. Hindi siya pwedeng food tripin. O yan, alam nyo Pwede na. naman siyang i-break, pero hindi pwede yung dadaan ka, tapos kumuha ka. O, kurot ka dun. Uy, alam mo si ano ka, birthday niya. O yun, hindi pwede yun. Isa sa misconception na hindi pwede. Mali tayo dun. Ay, eto. May na-witness ka na ba sa mga ka-opisina mo na talagang sobrang na-burnout, biglang umalis? Biglang lumabas ng, ayoko na, I quit. Boom, alis. Hindi naman ganun, pero meron kasing merong customer na, pero hindi siya bago yung crew na yun. Siguro mga Nag-walk out 1 year talaga? na din siya. Ha? Nag-walk out? Hindi na si bigla. Hindi naman, tawag dito, pagkatapos na i-take yung customer, umiyak siya sa likod kasi nagsumbong siya sa manager. Yung customer. Ang nangyari kasi noon, nagtanong siya kung magkano extra rice, tapos, edi sinabi ng crew 38. Tapos sabi ng customer, ang mahal naman, parang 1 kilong bigas na. Tapos, Ba't ka nag-fast food? tapos, hindi na umimik yung crew. Tapos, bumili siya ng isang extra rice. Tapos, biglang tinawag niya yung manager. Kinausap niya. Sinabi niya sa manager na, na nagtanong lang siya ng magkano extra rice. Tapos, nung sinabi niya na, halos, parang 1 kilong bigas na. Ang sabi niya sa manager, sumagot daw yung crew na, di sana nagsaing ka na lang sa inyo. Pero wala talagang sinabi yung crew. Mabait kasi talaga yung crew na yun. Kilala din siya ng mga manager. Umistorya. Umiyak sa likod, parang, umiyak siya kasi hindi niya naman daw ginawa. Wala naman daw talaga siyang sinabi. Kung i-check naman daw yung CCTV, yung buka ng bibig niya i-check. Nasa bagay. Kasi Pero hindi wala mo naman. maririnig yun. Wala bang boses yung sinabi. CCTV sa mga, sa inyo wala. Masyado nang mataas yun, hindi na yun maririnig. Not unless sigaw. Oo. Ayun. So yun yung mga isa sa mga burnout. So hindi namin, ito ginawa to hindi para ma-discourage yung iba na magtrabaho doon. Ang inano lang namin na okay magtrabaho doon kasi tumagal nga siya hanggang ngayon nandun siya. The thing is, yun. We're just setting your expectations. So once you're there, hindi kayo mabibigla. Ay, oo, napanood ko to kay Jazza de Dasan, subscribe. Na ganito nga yung mangyayari. So alam niyo na kung paano siya i-avoid or alam niyo na kung paano yung resolution. Tsaka lalakas din yung loob niya kasi tawag dito, maharap kayo sa customer. Tsaka, tawag dito, yung iba't ibang ugali nung mga customer, kahit nung katrabaho nyo, parang natitimpla nyo. At least pag lumipat kayo sa mga mas professional na trabaho. Gets nyo na. Oo, gets nyo na. Kasi hindi nawawala yung toxic sa trabaho Parang kahit saan ka. Kahit saan ka lumipat, kahit yung reason ng resignation mo, toxic kasi dito Kahit lumipat ka may toxic. Lahat ganon, guys. Walang work environment. pare! Nakakatakot nga yun pag work environment mo sobrang okay. Guys, ito warning bilang isang tao nagtatrabaho na nalog ko, baka biglang sumabog yun. Galing na to sa isang tao nagtatrabaho na 10 taon. Ako na nagsasabi sa inyo. 10 years ako nagtatrabaho, walang kumpanya na papasok. Oy, good morning! Uy, kamusta ka na? Guys, lahat yan meron. May gossiping, may backstabbing, lahat yan meron. Correct. It's up to you kung paano mo yun may endure. Kasi kailangan mong kumita ng tira. Correct. Ganun talaga. Correct. Why mo na? Actually, may isa namang solusyon. Ay, hindi rin Kasi kung magbi-business ka, magkakaroon ka rin ng tao. Kasi sila yung magtotoksiyan, so wala rin. So lahat talaga meron. I therefore conclude. Lahat talaga. Huwag ka na makiisa. Pag Yun nga guys, be the change you want to see. Ganda nun. hindi mo kaya. Hindi kaya. Last, ito yung pinakamagandang tanong dito Meron ka bang isang bagay na gusto mong baguhin sa fast food kung ikaw na mismo yung magmamanage? What do you think? What do you think? TINK.
Walang letter H. Say it again, Dexter. What do you think? What do you think? T-I-N-K. Walang letter H. Pwede. Hindi, pero yun nga, para sa akin, dadagdagan ko siguro yung service time. Yun mas maganda yun. Service Kasi hindi time. naman robot yung mga crew eh. 1 minutes and 30 seconds. Nakuha mo na yung product Ay, mo. klinga masyado. Parang malabo naman yun. Sa drive-thru nga, 1 minute, 120 seconds sa drive-thru. Yung service time dapat. Mas mabilis dun, no? Oh, 1 minute, 1 minute 20 seconds. 1 minute and 30 seconds. 30 120. 20. Hindi, 120 seconds lang, hindi 1 minute. 120 seconds. 2 minutes nga. 120 seconds, tapos 90 seconds kapag sa counter ka nag-order. Matagal ng konti. So, 2 minutes doon, 1 minute 30 sa ano. So, ayun nga guys, mahirap kasi, kumbaga ba, yung industry ng fast food, fast-paced talaga eh. Kaya nga fast guys eh. May slow food ba tinawag doon? Yung message mo sa mga future customers na mga kasalamuha mo. Message ko sa future customer? Bakit sa future customer? Ako meron ako eh. Kahit hindi ako doon eh. Pero may message na ako eh. Huwag kayo mag-ugaling parang binili niyo yung pagkatapos. Guys, totoo makikihalo lang ako kasi nasa customer service industry din ako for a long time. Tapos hindi man ako nasa fast food kasi ako laging ang iniisip ko na pag may customer din ako. 'Di ba? Lagi kong iisipin na what if ako ay nasa counter? Should I be treated the same? 'Di ba? Parang ganoon isipin mo na bago ka magalit sa crew na tao lang din 'yan. Na nag-uusap kayo, it's just that may mga bagay talaga na hindi maaari. So, pag customer tayo, mas piliin nating umintindi, na hindi laging tama tayo porke tayo yung nagbabayad. Hindi laging gano'n, guys. Bilang customer, dapat alam mo rin, yung tinatawag na boundary. Na, ay, oo nga, mali ako doon, dapat di ko ginawa. Ngayon kasi kaya nga sila merong manager, parang okay magsumbong sa mga ginagawa, pero don't don't throw the blame agad doon sa nasa likod ng counter kasi ay nga tao rin yung mga yan, hindi natin sila pagmamayari. Ako, ewan ko mag-comment kayo dyan kung meron man sa mga crew ng fast food na nakasalamuha ko, kung nag-road ako, mag-comment kayo dyan. Timestamp, sabihin nyo kailan ako nag-road sa inyo. Saka may mga times pa nga na mga crew na hindi makakain kasi nga ang daming tao. Siyempre, uunahin yung customer bago yung hindi makapag-break kasi maraming tao. Tapos, ilang hours na yung duty, 10 to 12 hours, nakatayo. Walang break, no? Tapos sisigawan niyo pa kami. Hindi, may makakuha rin tayo ng mga comments dyan. Kayo pumili niyan eh. Hindi nyo pwedeng sabihin na kayo pumili niya kasi yun ang pinakaalam nilang gawin. So tayo, makisama lang din tayo kasi nakikisama sila sa atin. Alam nilang mahirap yun. So bilang customer, syempre, gusto nila ibigay pa rin yung best natin. So paano nila ibibigay yung best na service kung tayo mismo nagiging hindrance para gawin yun? Oo. So, magpakatao na lang din tayo kasi tao tayo lahat eh. Kumbaga ba, uulitin ko, if you want the world to change, the change should start from you first. So, yun. Ganun lang. Share ko lang may ganyan ako dati na nasa Chowking kami nun, shoutout sa Chowking, na nandun kami nun, napapansin ko parang nagtatalo-talo sila, pero nakita ko yung switch nung mukha. That was very professional, legit yun. Nag-aaway sila sa likod, may parang maling order. Pero pagdating sa counter, ng babae, yes sir, masaya siya. Talagang kitang-kita ko na excited siya mag-serve. Galing lang siya sa confrontation dun sa likod ako. Kaaway sila na manager pa yun. Ganon sila ka-professional. So, ayun, applause at congrats sa mga ganong klaseng crew. Mabuhay kayo kasi kaya nyong biglang mag-switching face. Kala mo basketball. Nag-switch yung face mo. So, ayun lang. Wala ka na last message? Wala na. Okay lang guys, thank you ulit kay Iska. Ayun lang naman. Salamat. And again, it's your boy, Jazz Under the Sun, in this segment, In and Out. Thank you guys. Good night.